Anong klaseng kaibigan meron ka? Masasabi mo ba na tunay at mabuting kaibigan ito? Tama naman ba ang standard mo para masabi mong mabuti at tunay na kaibigan ng isang tao? Alam natin pare-pareho ang halaga ng kaibigan sapagkat bukod sa ating pamilya, sa kaibigan natin nararamdaman ang pagmamahal. Ang pagmamahal na nagpapasaya sa atin, tumatanggap sa atin, sumusuporta sa atin, nagtatanggol sa atin. Sa katunayan, may mga taong hindi nararamdaman ang ganyang uri ng pagmamahal sa pamilya nila, pero sa mga kaibigan nila, nararamdaman nila. Ganun niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito ay may isang kapatid na Maria ang pangalan na upo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kaniya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Anong klaseng kaibigan meron ka? Masasabi mo ba na tunay at mabuting kaibigan ito? Tama naman ba ang standard mo para masabi mong mabuti at tunay na kaibigan ng isang tao? Alam natin pare-pareho ang halaga ng kaibigan sapagkat bukod sa ating pamilya, sa kaibigan natin nararamdaman ang pagmamahal. Ang pagmamahal na nagpapasaya sa atin, tumatanggap sa atin, sumusuporta sa atin, nagtatanggol sa atin. Sa katunayan, may mga taong hindi nararamdaman ang ganyang uri ng pagmamahal sa pamilya nila, pero sa mga kaibigan nila, nararamdaman nila. Ganon kaimportante ang kaibigan. Friends are also family members with whom we share our lives. Hindi natin kadugo, pero ang turing natin, ang turing sa atin ay higit pa sa kapamilya. Sapagkat ang pagiging pamilya ay higit pa sa pagiging magkadugo talaga. Kaya napaka-importante na tama rin ang standard natin sa pagpili ng magiging mga kaibigan natin. Lalong-lalo na yung ituturing nating tunay na kaibigan natin. Sapagkat napakalaki ng kanilang pwedeng maging impluensya sa atin. They can change the course of our lives. They can influence our decisions. They can even shape our character more than our family can. Binigyan po tayo, mga kapatid ng Panginoon, ng kapangyarihan na pumili ng kaibigan. Sana gamitin po natin ng wasto ang pagkakataon at kapangyarihan na yan. At napag-uusapan po natin ngayon yan sapagkat ipinagdiriwang po natin ngayon ang pag-aalala natin sa tatlong santong magkakapatid, sina Marta, Maria at Lazaro. Galing, no? Tatlong magkakapatid na puro santo. I mean, yung isa lang ang maging santo sa pamilya o sa magkakapatid, malaking bagay na eh. Yung tatlong magkakapatid pa ba? Klase. Pwede nating isipin na mabubuting halimbawa ang ipinakita sa kanila ng kanilang mga magulang o ng kanilang mga kamag-anakan, pero wag na po tayong lumayo. Doon na tayo sa sinasabi talaga at pinapahiwatig ng banal na kasulatan. Ang pinakadahilan ng kanilang kabanalan ay ang kanilang pagiging kaibigan ni Jesus. Naalala naman po siguro natin yung sinabi ng tagapagbalita ni Marta at Maria kay Kristo patungkol sa pagkakaroon ng sakit ni Lazaro. Sabi nito, ang minamahal niyong kaibigan ay may sakit. And of course, natatandaan niyo naman din siguro yung sinabi ng mga tao nang umiyak si Kristo dahil sa kamatayan ni Lazaro. Sabi nila, tunay ngang si Lazaro ay minamahal niya. Well, not to mention yung paglalaan ni Jesus ng panahon para bisitahin sila kahit napaka-busy niya. At yung
pagtuloy niya sa bahay ng mga babaeng ito na hindi naman niya kaano-ano. Hindi po yun dati automatic na magandang tingnan para sa mga Hudyo. Kaya hindi ito basta gagawin ni Jesus kung hindi malapit sa kanya ang magkakapatid na ito. Tapos nakinig pa ng mataimtim si Maria kay Kristo. And then yung the way na pakikipag-usap ni Marta kay Kristo. Halimbawa sa Ebanghelyong narinig ninyo na parang si Kristo ay inuutusan niya. At nang mamatay na nga si Lazaro, nung sabi niya, kung narito po sana kayo, di sana namatay ang kapatid ko, na parang sinisisipan niya. Karanasan ang magsasabi sa atin na hindi natin ito sasabihin sa isang tao, hindi naman natin kaklose. At hindi rin naman natin hahayaan na sabihin ito ng isang tao sa atin na hindi rin naman natin kaklose. Malamang sabihin natin sa kanya, feeling close ka, hindi tayo close dalawa. Pero hindi ganoon sa kaso ni Marta. Dahil kay Kristo ay malapit talaga sila. At yun ang pinakadahilan ng kanilang kabanalan. Inilapit sila ni Jesus sa Diyos, which really makes Jesus a true friend. Sapagkat ang mabuti at tunay na kaibigan ay nag-aakay sa kabutihan. Ang mabuti at tunay na kaibigan tulad ni Jesus ay naglalapit sa atin sa Diyos. Indeed, may mga kaibigan tayo na masayang kasama, pero sa anong paraan ba? Baka naman dahil sa panalait na ginagawa nila sa iba, kaya tayo tumatawa. O baka naman dahil sa kabastusan ng mga binibitawan nila. May mga kaibigan tayo na suportado tayo, pero baka pati yung mga mali nating desisyon sa buhay. May mga kaibigan tayo na pinagtatanggol tayo, pero baka naman kahit na mali na ang ginagawa natin. May mga kaibigan tayo na tanggap tayo, pero baka naman pati yung pangit na pag-uugali natin ay hindi po natin dapat itinuturing na tunay at mabuting kaibigan ng mga ito. Because if we do so, delikado po tayo dahil malamang o sigurado ko na ang mga ito ay ginagamit ng demonyo para iligaw at sirain tayo. Kaya wag po sana tayong basta pumili ng kaibigan ng ang standard natin ay mababa lang. Lalo pat wag tayo magtuturing ng kaibigan na sabihin natin tunay ito, mabuti ito, kapag ang standard natin ay pamaba lang. Dahil hahatakin po tayo pababa ng mga taong yan. 1 Corinthians 15:33, do not be misled. Bad company corrupts good character. Proverbs 27:17, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Kaya mag-ingat po tayo kung kinakailangan natin gumawa ng mga bagay na masama just to fit in with our friends. They're not true friends. Sumana po tayo ng iba. At hindi rin po katwiran yung mahal tayo, kaya tanggap tayo kung sino tayo. Ang tunay na mabuting kaibigan, yes, tatanggapin tayo kung sino tayo, pero kung naniniwala siya na kaya pa nating baguhin ang ating pangit na pag-uugali, sapagkat mas mataas ang tingin niya sa atin kaysa sa pangit na ugali natin. Lalo pat kung ang kanyang layunin ay ang kabutihan natin, sapagkat alam niya na we can be better, we can even be best. Yun ang tunay na kaibigan, yun ang mabuting kaibigan. O di ba't ganyan si Jesus? Si Jesus ang nagsasabi sa atin, I no longer call you servants, but friends. Si Jesus nakikipagkaibigan sa atin. Tanggap niya tayo kung sino tayo, pero masyado niya tayong mahal para hayaan lamang tayo sa ating kabuktutan, sa ating kahinaan, sa ating kasalanan. Ang tunay na pagmamahal ay naghahangad ng mabuti para sa kaniyang minamahal. Ganyan po ang uri ng kaibigan na hanapin natin, at kung meron na tayong ganyan, alagaan po natin. Marami tayong pwedeng maging mga kaibigan, mga acquaintances lang, pero yung mga ituturing nating tunay at mabuting kaibigan, yan, piliin natin at alagaan po natin. Yan, dahil hulog po ng langit yan. Sila yung mga kapatid din natin pero hindi ibinigay mula sa pamilya natin. Sila yung mga ibinigay galing sa langit na pinagmumula ng mga biyayang ine-enjoy natin. Maaring sila'y hindi galing mula sa pamilya natin, sa nanay at tatay natin, pero sila ay galing sa tunay nating magulang, ang ating Panginoong Diyos. Kaya ingatan po natin ang mga kaibigang ganyan. And also, of course, be one. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya.
kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat alam niya ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. Panginoon, salamat sa pagiging mabuting kaibigan mo para sa amin. Pasensya na kung may mga pagkakataon na hindi namin ito nakikita at hindi namin pinapahalagahan. Nakikipagkaibigan pa kami sa iba na hindi mo naman pinadala, sa iba na masamang impluwensya, at kung minsan hindi rin kami nagiging mabuti at tunay na kaibigan sa aming kapwa. Humihingi po kami ng tawad. Panginoon, akhayin mo kami palapit sa iyo. Gusto namin maging tunay ding kaibigan para sa iyo. Gusto rin namin maging banal tulad ni Marta, Maria at Lazaro. Sa awa mo, Alleluia, purihin ang Diyos. Alleluia, pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Alleluia, purihin ang Diyos. Alleluia, sa takdang panahon babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo, higit pa sa inaasahan mo, sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Kay Jesus, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo, kaparan sa unang-una, ngayon na magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.